May mga pagkakataon sa airport na hindi mo inaasahan ang mangyayari. Lalo na kung may dala kang gamot, akala mo handa ka na. Nakaayos na sa bag, kumpleto na lahat. Pero pagdating sa security, bigla kang matitigil. May itatanong, may titingnan ulit sa bag mo. At mapapaisip ka, sandali, bakit naging problema ito? Sa totoo lang, hindi dahil bawal ang gamot mo. At hindi rin dahil may mali kang ginagawa. Kadalasan, nagkakaroon ng abala dahil sa paraan ng pagdadala ng gamot. Sa 2026, mas maingat na ang airport security. Mas malinaw na ang pagtingin nila sa mga medical items. At may ilang patakaran na hindi agad napapansin ng maraming travelers, lalo na ng mga senior. Kaya sa video na ito, dahan-dahan nating pag-uusapan kung paano mo dadalhin ang iyong gamot para hindi ka ma-delay, hindi ka maabala at mas maging kampante ang biyahe mo. Ako si Ate Clara. Isipin mo ako bilang anak mo, apo mo o kapitbahay mo na pwede mong lapitan kapag may tanong ka sa airport. Nandito ako para gabayan ka, para samahan ka sa bawat hakbang ng biyahe mo. Kung nakakatulong sa iyo ang mga ganitong paalala, maaari mo akong suportahan sa simpleng pag-like ng video na ito. Malaking bagay iyon para sa akin. At para mas marami pa tayong matulungang travelers na kagaya mo. At kung may tanong ka, o may karanasan kang gusto mong ibahagi, isulat mo lang sa comments. Binabasa ko ang mga iyon. At sasagutin kita hanggat kaya ko. Isa, ang pinakamadalas na pagkakamali sa pagdadala ng gamot. May isang bagay na napapansin ko sa maraming travelers, lalo na sa mga seniors. Maingat sila sa pagdadala ng gamot. Hindi nila ito nakakalimutan. Inilalagay nila ito sa bag bago bumiyahe. Pero pagdating sa airport, doon pa lang minsan nagsisimula ang abala. Hindi dahil bawal ang gamot, hindi rin dahil may mali kang ginagawa, kundi dahil sa isang simpleng bagay na madalas hindi napapansin. Kung paano mo inilagay ang gamot sa bag. Maraming travelers ang naglalagay ng gamot kung saan may bakanteng space. Minsan sa bulsa ng bag, minsan kasama ng damit, minsan hiwa-hiwalay sa iba't ibang parte ng bag. Sa isip nila, okay na ito, nandyan naman lahat. Pero sa airport security, iba ang paraan ng pagtingin nila sa bag mo. Hindi nila alam kung saan mo inilagay ang bawat bagay. Nakikita lang nila ito sa scanner, bilang mga hugis at laman na kailangan nilang maintindihan agad. At kapag hindi malinaw ang ayos, doon nagsisimula ang delay. Kapag ang gamot mo ay nakakalat, nahihirapan silang makita kung ano iyon. Kailangan nilang buksan ang bag, kailangan nilang hanapin isa-isa at doon ka matatagal. May isa pang pagkakamali na madalas mangyari. Hindi na pag-iisipan kung ang dala ay reseta o hindi resetang gamot. Mahalaga ito dahil magkaiba ang paraan ng pagtingin sa mga ito sa airport. At kapag hindi mo ito naihanda ng maayos, maaari kang ma-delay o ma-check ng mas matagal. Kaya bago ka pa pumunta sa airport, isipin mo hindi lang kung ano ang dadalhin mo. Isipin mo rin kung paano ito makikita at maiintindihan ng ibang tao sa loob ng ilang segundo. Dahil sa airport, hindi sapat na alam mong maayos ang dala mo. Kailangan malinaw din ito para sa makakakita. 2, saan dapat ilagay ang iyong gamot sa biyahe? May isang tanong na nabihirang itanong ng maraming travelers bago bumiyahe. Saan ko ba talaga dapat ilagay ang gamot ko? Kadalasan, ang sagot ay simple lang sa isip ng marami. Sa maleta. Sa carry-on. Kahit saan basta dala ko. Pero sa airport, hindi lahat ng lugar sa bag ay pareho ang epekto. May isang mahalagang paalala na hindi dapat kalimutan. Ang importanteng gamot ay hindi dapat ilagay sa checked baggage. Bakit? Dahil ang checked baggage ay hindi laging kontrolado. Maaaring ma-delay, maaaring hindi agad dumating. Minsan, kahit hindi inaasahan, nawawala rin. At kapag nangyari iyon, hindi lang gamit ang nawawala, kasama ang gamot na kailangan mo. Lalo na para sa mga seniors na may maintenance, hindi pwedeng mawala o ma-delay ang gamot.
Kaya ang mas ligtas na paraan, ilagay ang lahat ng importanteng gamot sa bag na kasama mo palagi. Yung bag na nasa ilalim ng upuan mo. Hindi sa overhead bin, hindi sa maleta, kundi sa lugar na abot mo anumang oras. May isa pang maliit pero mahalagang detalye. Hindi sapat na nasa carry-on lang ang gamot, kailangan din itong ilagay sa madaling makita at madaling kunin na parte ng bag. Kapag ang gamot mo ay nasa ilalim ng maraming gamit, kailangan mo pang maghalongkat kapag hinanap ito. At sa airport security, ang bawat segundo ay mahalaga. Kapag nahirapan kang kunin ang gamot, mas tumatagal ang proseso. Mas tumataas ang chance na buksan ang buong bag mo. Ang ginagawa ng mga sanay na travelers, may isang lugar lang sila para sa lahat ng gamot. Isang maliit na pouch, isang malinaw na lalagyan, isang parte ng bag na alam nilang dun lang ito. Kapag hinanap, hindi sila naghahanap. Kukunin lang nila agad, mabilis, malinis, walang kalituhan. At ito ang gusto ng airport security, yung malinaw ang ayos, yung hindi nila kailangang hulaan. Dahil sa airport, hindi nila kilala ang laman ng bag mo. Nakikita lang nila ito sa scanner at kailangan nilang maintindihan agad. Kaya kung malinaw kung saan nakalagay ang gamot mo, mas mabilis kang makakadaan at mas kampante ang biyahe mo. 3. Pagkakaiba ng reseta at hindi resetang gamot. May isang detalye na madalas hindi na pag-iisipan bago bumiyahe. Pareho lang ba ang tingin ng airport sa lahat ng gamot? Sa unang tingin, parang oo, pareho lang silang gamot, pareho mo silang iniinom, pareho silang mahalaga sa'yo. Pero sa airport, may malinaw na pagkakaiba. Ang reseta at hindi resetang gamot ay hindi pareho ang pagtingin sa security. Ang mga hindi resetang gamot, tulad ng simpleng pain reliever o vitamins, kadalasan ay hindi masyadong pinapansin. Basta maayos ang pagkakalagay, madali silang makadaan. Pero kapag reseta na ang gamot, iba na ang usapan. Hindi sapat na alam mong iyon. Hindi sapat na matagal mo na itong iniinom. Sa airport, kailangan itong makita at maintindihan agad. Kaya mahalaga na ang gamot na may reseta ay nasa tamang lalagyan. Yung may label. Yung malinaw kung ano iyon. Yung hindi na kailangang hulaan pa. Kapag ang gamot ay wala sa tamang lalagyan, kahit legal ito, maaari ka pa ring madelay. Hindi dahil may mali kang dala, kundi dahil hindi ito agad ma-verify. May isa pang sitwasyon na dapat paghandaan. Kapag international ang biyahe mo, dito nagiging mas mahigpit ang pagtingin sa gamot. May mga gamot na normal sa isang bansa, pero may limitasyon o bawal sa iba. At sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang paliwanag. Mas mahalaga ang malinaw na impormasyon na makikita agad. Kaya ang simpleng paghahanda ay malaking tulong. Alamin kung alin ang reseta, alamin kung alin ang hindi, at siguraduhin na ang mga may reseta ay nakaayos ng malinaw at madaling makita. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para hindi ka magulat sa airport. Dahil kadalasan, ang abala ay nanggagaling sa mga detalyeng akala natin ay maliit lang. Pero sa airport, ang maliliit na detalye ang nagiging dahilan ng delay. 4. Paano ayusin ang gamot sa loob ng bag? Kapag nakaprepare ka na ng gamot mo, may susunod na tanong na dapat mong isipin. Paano mo ito aayusin sa loob ng bag? Ito ang bahagi na kadalasan minamaliit. Pero dito madalas nagsisimula ang abala. Maraming travelers ang iniisip na sapat na nadala nila ang gamot. Hindi na nila masyadong pinapansin kung paano ito nakaayos. Nilalagay kung saan may space. Hinahalo sa ibang gamit. Minsan nasa ilalim ng bag, natatakpan ng damit o ibang bagay. Sa tingin nila, ayos na iyon. Pero sa airport security, ang mahalaga ay kung gaano kabilis maunawaan ang laman ng bag mo. Kapag ang gamot ay halo-halo sa ibang gamit, nagiging mahirap itong makita sa scanner. Hindi agad malinaw kung ano iyon. At kapag hindi malinaw, doon nagsisimula ang mas mahabang proseso. Maaring buksan ang bag, maaring isa-isang tingnan ang laman.
At dito ka mas tatagal. May isang simpleng paraan na ginagawa ng mga sanay na travelers. Hindi nila hinahalo ang gamot sa ibang gamit. Lahat ng gamot, iniipon nila sa isang lugar, isang maliit na pouch, isang malinaw na lalagyan, isang bahagi ng bag na alam nilang doon lang ito. Kapag hinanap, hindi sila naghahanap. Kukunin lang nila agad. Mabilis, maayos, walang kalituhan. May isa pang mahalagang detalye. Hindi lang sapat na nasa iisang lugar ang gamot, dapat madaling kunin. Ibig sabihin, hindi ito nakabaon sa ilalim ng bag. Hindi ito natatakpan ng maraming gamit. Kapag hiningi sa security, kaya mo itong ilabas agad nang hindi nagmamadali. Ito ang nagiging kaibahan. Ang isang traveler na handa, madaling dumaan sa security. Ang isang traveler na naghanap pa sa bag, doon nagsisimula ang delay. Sa airport, hindi nila kilala ang laman ng bag mo. Nakikita lang nila ito sa scanner at kailangan nilang maintindihan agad. Kaya kung malinaw ang ayos, mas mabilis ang proseso. At mas kampante ang pakiramdam mo habang dumadaan sa security. 5. Mga paalala sa liquid na gamot sa airport. May isang bahagi sa pagdadala ng gamot na madalas nagdudulot ng kalituhan, ang liquid na gamot. Maraming travelers ang iniisip, pareho lang ito sa ibang liquid, na kailangan sundin ng parehong limit. Pero sa totoo lang, may kaunting pagkakaiba, ay ang liquid na gamot ay pinapayagan kahit lampas sa karaniwang 100 mililitro na limit. Pero may kondisyon, at dito madalas nagkakaroon ng problema. Una, kailangan malinaw na ito ay para sa medical use. Mas madaling maintindihan ito kung nasa tamang lalagyan ng gamot. Yung may label, yung hindi na kailangang hulaan pa. Kapag ang liquid na gamot ay mukhang ordinaryong likido, mas nagiging mahirap itong ipaliwanag. At kapag hindi agad malinaw, doon nagsisimula ang delay. Pangalawa, kailangan itong ihiwalay sa ibang liquid. Ito ang madalas nakakalimutan. Maraming travelers ang naglalagay ng lahat ng liquid sa iisang bag. Perfume, lotion, toothpaste, kasama na rin ang gamot. Sa tingin nila, mas madali iyon. Pero sa airport security, nagiging dahilan ito ng kalituhan. Kapag nakita nila ang isang malaking liquid na kasama ng ibang items, kailangan nilang suriin ito ng mas mabuti. At dito na tumatagal ang proseso. Ang mas maayos na paraan, ilagay ang liquid na gamot sa hiwalay na maliit na bag. Hindi kailangan ng espesyal na lalagyan. Kahit simpleng pouch o plastic bag ay sapat na. Ang mahalaga, nakahiwalay ito at madaling makita. Kapag dumaan ka sa security, alam mo agad kung saan ito kukunin. At kung kailangan, madali mo itong mailalabas. May isa pang maliit na detalye na dapat tandaan. Kahit hindi ka hilingin na ilabas ito, maganda pa rin na handa ka. Dahil ang proseso sa airport ay maaaring magbago depende sa lugar. Minsan mabilis, minsan mas mahigpit, pero kapag handa ka, hindi ka nagugulat. Sa ganitong paraan, nababa ang stress, nababawasan ang delay, at mas nagiging maayos ang pagdaan mo sa security. 6. Ano ang dapat sabihin sa airport security? May isang bagay na hindi laging napag-uusapan pagdating sa airport security. Hindi lang tungkol sa laman ng bag mo, kundi sa kung paano ka nakikipag-usap. Maraming travelers ang tahimik lang, naghihintay ng sasabihin ng officer. Umaasa na walang mapapansin sa bag nila. Sa tingin nila, mas mabuti ang hindi magsalita. Pero pagdating sa gamot, may mas maayos na paraan. Ang mga sanay na travelers, hindi naghihintay. Sila ang unang nagsasabi. Isang simpleng linya lang. May dala akong gamot sa bag ko. Hindi ito komplikado. Hindi ito mahaba, pero malaking tulong ito. Kapag sinabi mo ito agad, nagiging malinaw ang sitwasyon. Hindi ka nagtatago, hindi ka kinakabahan. Ipinapakita mo na handa ka. At para sa airport security, ito ay mahalaga. Dahil ang trabaho nila ay maintindihan agad kung ano ang nakikita nila sa scanner.
Kapag ikaw mismo ang nagsabi, nabibigyan mo sila ng direksyon, mas nagiging mabilis ang proseso. May isa pang bagay na dapat tandaan. Kapag may tinanong sa'yo, sagutin mo ito ng diretso at malinaw. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Hindi kailangan ng maraming detalye. Simple, direkta, kalma. Ang paraan ng pagsagot mo ay nakakaapekto rin sa proseso. Kapag nagmamadali ka, kapag halatang kinakabahan, mas napapansin ka. At kapag mas napansin ka, mas tumatagal ang pag-check. Pero kapag kalmado ka, maayos magsalita at handa sumagot, mas nagiging maayos ang daloy. May mga pagkakataon din na tatawag sila ng extra check. Kapag nangyari yon, hindi ibig sabihin may mali ka. Ibig sabihin lang, may kailangan silang tingnan ng mas mabuti. At dito lalabas ang paghahanda mo. Kung ang gamot mo ay madaling kunin, kung malinaw ang ayos, madali itong ipakita at mabilis din matatapos ang proseso. Sa airport, hindi mo kontrolado ang lahat ng mangyayari. Pero kontrolado mo kung paano ka magre-react at kung paano ka makikipag-usap. At minsan, iyon ang nagiging dahilan kung bakit mas mabilis kang makakausad. 7. Mga gamot na maaaring magdulot ng problema sa ibang bansa. May isang bagay na madalas nakakalimutan kapag naghahanda sa biyahe. Hindi lang airport ang dadaanan mo, may pupuntahan kang ibang bansa at doon maaaring iba ang patakaran. May mga gamot na normal sa isang bansa pero may limitasyon o hindi pinapayagan sa iba. At kadalasan, dito nagugulat ang maraming travelers. Dala nila ang gamot na matagal na nilang iniinom. Legal ito sa kanilang bansa. Walang naging problema noon. Pero pagdating sa ibang lugar, nagiging sensitibo ito. Hindi dahil mali ang gamot, kundi dahil iba ang batas. At sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang paliwanag. Kahit sabihin mong kailangan mo ito, kahit ipaliwanag mo na maintenance mo ito, hindi iyon ang unang tinitingnan. Ang mahalaga sa kanila kung pinapayagan ito sa kanilang bansa at kung malinaw itong ma-verify. Kaya bago ka pa bumiyahe, magandang alamin kung ang dala mong gamot ay okay sa pupuntahan mong lugar. Hindi ito komplikado. Hindi rin ito nakakatakot, simpleng paghahanda lang. Dahil kapag alam mo na ito ng maaga, hindi ka magugulat sa airport. May isa pang bagay na dapat tandaan. May mga gamot na may limitasyon sa dami. Kahit pinapayagan, hindi ibig sabihin pwede kang magdala ng sobra. Kapag masyadong marami, maaring magtanong sila. At kapag hindi malinaw ang sagot, doon nagsisimula ang delay. Kaya mas maayos na magdala lang ng sapat para sa biyahe kasama ang kaunting allowance kung sakaling madelay ang flight. Hindi sobra, hindi kulang, sapat lang. Sa ganitong paraan, mas malinaw ang dala mo, mas madaling maintindihan. Mas kaunting tanong. At mas maayos ang pagdaan mo sa airport. Tandaan mo ito. Ang biyahe ay hindi lang tungkol sa pag-alis mo sa isang lugar. Kasama rin dito ang pagpasok mo sa panibagong bansa. At kapag handa ka sa dalawang bahagi na iyon, mas nagiging kampante ang buong biyahe mo. 8. Simpleng sistema para hindi ka maabala sa security. Sa puntong ito, marami ka nang nalaman tungkol sa pagdadala ng gamot. Pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-alala ng lahat ng detalye. Sistema. Dahil sa airport kapag pagod ka, nagmamadali, or naiisip mo na ang biyahe mo hindi mo maaalala lahat ng rules isa-isa, ang maaasahan mo lang kung paano ka nag-prepare. Ito ang ginagawa ng mga sanay na travelers. Hindi sila umaasa sa hula, may sinusunod silang simpleng sistema. Una, lahat ng gamot ay nasa iisang lugar, hindi hiwa-hiwalay, hindi nakakalat, isang pouch lang, isang lalagyan na alam mong dun lang lahat. Kapag hinanap, hindi ka naghahanap, kukunin mo lang agad. Pangalawa, nakahiwalay ang dapat ihiwalay. Ang liquid na gamot, hindi kasama ng ibang liquid. Ang may reseta, nasa malinaw na lalagyan. Ang mahalaga, hindi ito nakakalito tingnan.
Pangatlo, laging kasama mo ang gamot, hindi sa maleta, hindi sa bag na maaaring kunin sa gate, kundi sa bag na nasa ilalim ng upuan mo, yung abot mo anumang oras. Pang-apat, handa ka bago ka pa makarating sa scanner. Alam mo kung nasaan ang gamot, alam mo kung paano ito ilalabas kung kailangan. Hindi ka naghihintay na sabihan pa. Panglima, pinapadali mo ang proseso. Walang sobrang laman, walang tagong bagay, walang komplikadong ayos, mas simple, mas malinaw. At kapag malinaw, mas mabilis ang galaw. Ito ang mahalagang tandaan. Sa airport, hindi lang nila tinitingnan kung ano ang dala mo. Tinitingnan nila kung gaano kadali itong maintindihan. Kapag malinaw ang bag mo, mabilis kang makakausad. Kapag magulo, mas marami kang oras na gugugulin sa check. Kaya sa susunod na maghahanda ka ng gamot, huwag mo lang isipin kung ano ang dadalhin mo. Isipin mo rin kung paano ito makikita ng ibang tao sa loob ng ilang segundo. Dahil kapag malinaw ang ayos mo, mas nagiging maayos ang buong biyahe mo. Bonus. Maliit, pero mahalagang detalye na madalas nakakaligtaan. May ilang maliliit na detalye na madalas hindi napapansin ng maraming travelers. Hindi sila mukhang importante, pero sa airport sila ang nagiging dahilan ng delay. Isa sa mga ito, ang pagtatago ng gamot sa hindi inaasahang lugar. May mga travelers na naglalagay ng gamot sa loob ng sapatos, sa pagitan ng damit, o binabalot ng maraming layer para mas ligtas. Sa isip nila, mas protektado ang gamot. Pero sa airport security, iba ang dating nito. Kapag hindi malinaw ang laman, kapag nakatago, o mahirap makita sa scanner, nagiging dahilan ito para mas suriin ang bag. At kapag mas sinuri, mas tumatagal ang proseso. Hindi dahil may mali kang dala, kundi dahil hindi ito agad maintindihan. May isa pang detalye na madalas hindi napapansin, ang paggamit ng ice pack. Kung ang ice pack ay para sa gamot, pinapayagan ito kahit hindi ganap na frozen. Pero kung ito ay para sa ibang bagay, kailangan itong solid o buo pa. Kapag ito ay bahagyang natunaw, maaaring hindi ito payagan. At dito nagkakaroon ng kalituhan. Kaya mahalaga na malinaw kung para saan ang dala mo. May mga pagkakataon din na masyadong maraming balot ang gamot, naka-plastic na, naka-pouch pa, may extra pang lalagyan. Sa tingin mo, mas organized ito. Pero sa scanner, nagiging mas mahirap itong maintindihan. At kapag hindi agad malinaw, kailangan nila itong buksan at tingnan. Isa pa, ang sobrang dami ng gamot. Kahit pinapayagan ang dala mo, kapag mukhang sobra, maaring magtanong sila. At kapag hindi agad malinaw ang dahilan, mas tumatagal ang proseso. Kaya ang mas maayos na paraan, panatilihing simple ang lahat. Walang tago, walang sobra, walang komplikadong ayos. Sa airport, hindi mo kailangang itago ang gamot mo. Mas mabuti pa nga na malinaw itong nakikita at madaling kunin. Dahil kapag malinaw ang laman ng bag mo, mas mabilis itong naiintindihan. At kapag mabilis itong naiintindihan, mas mabilis ka ring makakausad. Minsan, ang maliliit na detalyeng ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging magaan ang biyahe o kung bakit ito nagiging stressful. Kaya huwag mong maliitin ang mga simpleng bagay na ito. Dahil sa airport, ang pagiging malinaw ang pinakamalaking tulong para maiwasan ang abala. At kung napansin mo, lahat ng napag-usapan natin, mula sa mga pangunahing paalala hanggang sa maliliit na detalye, iisa lang ang gustong ipaalala sa iyo. Hindi kailangang maging komplikado ang pagdadala ng gamot. Kailangan lang itong gawing malinaw. Malinaw kung saan nakalagay, malinaw kung ano ang dala mo, at malinaw kung paano ito ipapakita kapag hinanap. Dahil sa airport, hindi nila kilala ang kwento mo. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang bawat gamot na dala mo. Ang nakikita lang nila kung gaano ito kadaling maintindihan.
Kaya kung gagawin mong simple at maayos ang paghahanda mo, mas nagiging magaan ang buong proseso. Mas kaunting tanong, mas kaunting abala, mas maayos na simula ng biyahe. Ako si Ate Clara. Isipin mo ako bilang anak mo, apo mo, o kapitbahay mo na laging handang tumulong sa'yo sa mga ganitong bagay. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, maaari mo akong suportahan sa simpleng pag-like at pag-share nito. Malaking tulong iyon para mas marami pa tayong matulungang travelers na kagaya mo. At kung may tanong ka pa, o may sarili kang karanasan sa airport, isulat mo lang sa comments. Binabasa ko ang mga iyon. At sasagutin kita hanggat kaya ko. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nandito lang ako para samahan ka sa bawat hakbang ng biyahe mo.